Magandang umaga po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas. Ngayon po ay linggo ng umaga, January 19, 2025. At ang oras po natin ay menos 15 para alas 7. Ngayon pong episode na to ay ibabalita ko lamang sa inyo na ang Regional Trial Court ng Muntinlupa City ay nagdesisyon in favor of Bossing Big Soto. Ito ay may kaugnayan dun sa motion for consolidation of the petition for the writ of habeas data and the case of 19 counts of cyber libel case filed against film director Daryl Yap. Bago pa man nagdesisyon ang ating regional trial court at bago ito mag-issue ng isang gag order, ay na-interview po ang abogado ni Daryl Yap at sinabing sa bisa ng isang administrative circular na inilabas ng ating Korte Suprema, ang kasong isinampa ni Bossing Big Soto na petition for writ of habeas data at yung 19 counts of cyber libel ay kinakailangang i-consolidate sapagkat ang pakay nito ay upang ma-expedite at magkaroon ng efficient trial of these cases. At medyo nasabihan patuloy ang mga kampo nitong si Bossing Big Soto, particularly ang kanyang lawyer, na hindi masyadong nagre-research, kulang sa research at wrong move daw ang ginawa ng abogado ni Bossing Big Soto. Yun ay ayon sa isang interview na isinagawa ng ilang mga vloggers at reporters dito sa abogado ni Director Daryl Yap. Dahil dyan, ako po ay sa aking isang vlog nung I think it was on last Monday or Tuesday na kung saan may nagtanong sa aking isang student of law. At dahil naguguluhan nga daw siya at ang topic ay sa kanyang klase ay tungkol nga dito sa petition for the writ of habeas data at sa cyber libel. Dahil meron na siyang subject sa civil procedure at sa criminal procedure. Ito po yung tinatawag nating Rules of Court of the Philippines. Ang katanungan nga niya sa akin doon sa diniscuss ko sa nakaraang vlog nung Monday or Tuesday ay pwede nga bang pagsamahin ang isang petition for writ of habeas data at ang isang kasong isinampa for 19 counts of cyber libel against Director Daryl Yap. Kung mapapansin niyo po doon sa aking vlog ng nakaraang linggo, bago magdesisyon at maglabas ng gag order ang Regional Trial Court of Muntinlupa City, akin pong itinuro doon sa student of law na hindi pwedeng pagsamahin ang petition for writ of habeas data sa 19 counts of cyber libel sapagkat ang petition for writ of habeas data ay tungkol sa isang paglabag sa constitutional provisions, particularly sa data privacy ng isang tao. So maliwanag yan. The petition for the writ of habeas data is all about the violation of the constitutional rights of the person on data privacy. Dahil ay binabiolate mo yung data privacy, kaya nagsampa tuloy ng petition for the writ of habeas data upang proteksyonan ang data privacy ni Bossing Big Soto. On the other hand, yung mga 19 counts of cyber libel is all about the violation of the revised penal code and a special law regarding Data Privacy Act of 2012. Ang purpose naman dito sa Data Privacy Act at sa revised penal code is entirely different from the writ of habeas data. At yan po ay piniliwanag natin dun sa ating vlog nga last Monday or Tuesday. At ang naikwento pa nga sa atin ng student of law ay, Sir, pag ito ay inilabas sa aking examination, ikaw ay aking i-blow out ng merienda, no? This coming week sapagkat may examination nga sila sa kanilang eskwelahan na patungkol dito sa
constitutional provision on data privacy at cyber libel at libel under the revised penal code. So tayo naman ay natuwa sapagkat last Friday or Thursday naman ay naglabas ng desisyon ng Regional Trial Court na kung saan ipinapahayag nito na hindi pwedeng i-consolidate, hindi pwedeng pagsamahin ang mga kaso patungkol sa petition for writ of habeas data at cyber libel case sapagkat itong dalawang kaso na to ay merong magkaibang issues, they have different issues, they have different subject matter, they have different purposes. At yun po exactly ang ating pong tinalakay doon sa ating nakaraang vlog noong Monday or Tuesday. Ilalagay ko dito sa aking link pagkatapos nitong video vlog na to upang tunghayan ninyo ang ating ipinaliwanag doon at ating advice sa isang student of law. Kahapon nga ako po tinext na ng bata, tinawagan ng bata at sinasabing, Sir, ikaw ay tayo ngayon magkita sa Jollibee at ikaw ay aking ililibre ng hamburger. Ayun, at nakakatuwa naman sapagkat sa pamamagitan ng ating vlog dito ay tayo po ay nakakatulong hindi lamang sa mga ordinaryong mamamayan na nais magkaroon ng kaalaman sa mga nangyayari sa ating kapaligiran na nai-involve ang pagpapatupad ng iba't ibang klaseng batas. At dito nga sa nakaraang linggo ay natulungan natin ang isang estudyante na maintindihan ng maliwanag ang application of this data privacy under the Philippine Constitution at application ng cyber libel case and the libel under the revised penal code kung pwede nga bang pagsamahin ang mga kaso na to. Sapagkat ito ay very similar dito ko binasa ito, very similar to dun sa Rules on Civil Procedure, sa Rules of Court of the Philippines. Sapagkat ang mga kasong civil ay merong kaparehas na mga issues, kaparehas na subject matter, at sila ay naipile sa the same level of court kung RTC, kung MTC or MTC, at sila ay para hindi na masyadong maabala at magkaroon ng efficient trial of the case, ma-expedite yan, ay pwedeng i-consolidate yung mga kaso. So palagay ko yung idea and the concept was based on that procedure in the civil procedure at kaya gumawa ng administrative circular ang ating Korte Suprema. Pero kapag magkaiba naman siya ng issues, magkaiba ng objective or purpose, magkaiba ng subject matter, abay hindi mo pwedeng pagsamahin ng mga kaso na yan sapagkat kung baga sa isang lutong bahay ay magiging chapsuy yan, halo-halo. So lalong magugulo ang paglilitis ng isang kaso. So nakakatuwa lamang at itong batang nagtanong sa akin na student of law ay nakasagot ng tama sa kanyang examination sa law school at tayo nga ay ililibre niya sa darating na linggo upang magbigay ng pasasalamat. Sabi ko nga sa kanya, miski huwag ka naman maglibre sa akin Ako nga naglilibre madalas sa'yo Dahil kaibigan natin itong student of law na to Okay, so hanggang dito na lamang po at sana po ay makapagbigay pa akong muli ng magagandang paliwanag tungkol sa mga different laws dito sa ating bansa na pwede nating i-apply sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa katulad nitong sa ating mga hinahangaang mga artista, mga komedyante katulad ni Bossing Vic Soto at pati na rin sa mga nangyayari sa current events tungkol sa impeachment, tungkol doon sa mga confidential funds na yan. At pipilitin natin na wala tayong kampihan pero ang kakampihan natin ay ang umiiral na batas sa ating bansa. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.